Alright, nasa linya natin si Miss Tricia Roque. Wala pa. Nagmamadali Sige. ka. Hindi, kasi kailangan nating madaliin ito. Oo. Kakapusin tayo sa panahon. Kakapusin sa panahon. Oo, gusto natin malaman, Weng, prior to Bagyong Pipito, meron na bang may problema pa rin pa sa linya ng kuryente doon sa mga sinira ng mga nagdaang bagyo? Yung Eto, nasa linya na transmission natin. line na NGCP ito ha, Yes, pag-uusapan natin. si Okay. Miss Tricia Roque Trish Roque, I'm sorry, ng NGCP. Trish, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning. Good morning po, Sir Joel at Miss Weng. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Gaano karaming pasilidad ng NGCP ang winasak o sinira ng Bagyong Pipito? Actually po, at this time, nasa around 3 lines na lang po yung hindi pa natin nare-restore, no? Nung mga nakarang araw po, meron din po tayong mga naapektuhang linya sa Bicol, nakaapekto po sa Albay at sa Camarines Sur, pero agad naman po itong na-restore kahapon. Ngayon po, yung mga linyang apektado po, ito po yung nakakaapekto po sa bahagi ng Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Aurora. So, ito na lang po yung mga kinukumpuni po ng ating mga line personnel po sa ngayon. Hindi po ito kasing dami nung inaasahan natin nung dahil super typhoon po itong si Bagyong Pepito. Kumbaga nag-prepare din po tayo for the worst, pero tayo po ay nakapag-restore naman po tayo agad nung iba pang mga linya na naapektuhan po nito. Pero prior kay Pipito, Trish, meron pa bang mga linya ng kuryenteng sinira yung mga nagdaang bagyo na hindi pa rin natin naibabalik o completely naibalik natin na yung mga linyang yon? Completely restored na po lahat ng mga linya na naapektuhan po ng mga nakaraang bagyo mula kay Marce, kay Ophel, yung mga nakaraang nagdaang bagyo po. Completely restored po yung ating mga linya. At ito pong mga naka-out po ng mga linya ngayon ay kay Pepito na lang po ito. Sa kabuuan, ilang linya yung sinira ni Pepito? Kasama na itong 3 pa na nire-restore? Nasa around, parang more or less po 10 yung linyang naapektuhan po ni Pepito. Hindi naman po ito nasira. Kumbaga, yung iba dito ay kumbaga nagkaroon lang po ng naapektuhan mga tripping. Opo, tama po. Tapos yung iba naapektuhan din ng hangin, yung mga debris mula sa mga puno, ganyan. Pero hindi naman po ito yung mga bumagsak. Wala po tayong ganitong na-report na yun. Sa Catanduanes ba may linya kayo na apektuhan? Kasi na doon yung hardest hit. Wala pong, hindi po connected ang Catanduanes sa main grid. Ayun, kaya pala. Opo, Okay. Ilang days po maibabalik sa normal itong mga nasirang linyang ito? Sa atin naman po, agaran naman po nating inire-restore ito as soon as accessible na rin po kasi yung lugar, ay kinukumpuni na po ito ng ating mga line personnel. So more or less in a few days po ay completely restore naman din po natin itong mga linyang ito. Yung kahapon nga po sa Bicol, matter of hours lang din naman po ay naibalik po natin agad yung serbisyong pang-transmission in the area. Alright. Okay. Trish, Mr. salamat sa thank oras. you. Thank you. Maraming salamat po, Sir Joel at Miss Weng. Magandang umaga po. Good morning. Si Trish Roque. So yung problema ng Catanduanes, Weng, hindi ang Local, NGCP. eh. Hilingan, walang Pinoy.